Purpose of visit? Agad na sumagot si Calvin nang walang pag-aalangan. We're married. Business relocation lang ang dahilan ng pagpunta rito. Ngumiti ang opisyal at tumingin kay Zoe. Ma'am, totoo po ba yun? Biglang inakbayan ni Zoe si Calvin. Opo. Masigla niyang sagot, habang hawak ng mahigpit ang braso ng lalaki. 2 taon na kaming kasal. Basta't masaya ang asawa, masaya rin ang buhay, di ba, mahal? Parang nanginginig ang panga ni Calvin sa ginawa niya. Tinaasan sila ng kilay ng opisyal at ngumiti. 2 taon na? Sa po kayo nagkakilala? Hindi man lang nagdalawang isip si Zoe. Sa isang coffee shop po sa BGC. Nakainis lang kasi. Naspill ko yung kape ko sa laptop niya. Sobrang mahal nung laptop na yun. At nung nagalit siya, parang gusto niya pa ako ipakulong. Sumulyap si Calvin sa kanya ng masama. Hindi naman nangyari yun. Ngumiti si Zoe ng mapanlinlang. Babe, huwag mong kalimutan. Hindi tayo dapat nagkakaiba ng sinasabi sa harap ng iba, di ba? Sandaling tumahimik ang lahat. Pasensya na. Mahilig lang talaga siya magdagdag ng mga detalye sa kwento. Pagkatapos nilang malampasan ng immigration counter, agad na tinanggal ni Calvin ang braso ni Zoe na nakakapit sa kanya. That was unnecessary. Scripted na scripted ka kasi. Dugtong ni Zoe, may kasamang ngisi, habang naglalakad sila palayo sa counter. Kung may award lang sa pinakamalamig na asawa, aba panalo ka na. Huminto si Calvin at hinarap siya. Huwag mo akong kausapin na para magkaibigan tayo. This arrangement was temporary. At mas talong hindi to excuse para maging bastos. Bastos? Napataas ang kilay ni Zoe. Natawa siya ng mahina. Calvin, kung alam mo lang kung gaano pa ako kabait ngayon. Hindi ka na nagbago. Ganyan ka na nung nasa kumpanya ka pa. Biglang tumigil ang lakad ni Zoe. So ayan na. Aabot din pala tayo dyan. Kaya ka nasisante dahil dyan sa ugali mo. Oo naman. Dahil masyado akong prangka. Dahil hindi ako marunong manahimik kapag may mali. At dahil hindi ako marunong magpa-impress sa CEO na allergic sa jokes. That's not funny. Pagkatapos ng lahat ng to, ayoko makita ka. Same country tayo pupunta. But let's pretend na multiverse yun. Good. I prefer distance. Siyempre, comfort zone mo yan. Napahinto si Calvin at humarap muli sa kanya. Kung di ka sana pumayag sa ganitong setup. Kung di ka rin sana desperate sa malinis na record, di ba? Mabilis na putol ni Zoe. Tigilan na natin ang sisihan, ha? Nandito na tayo. Pareho tayong pumayag. 3 linggo ang lumipas. 3 linggong puro orientation si Calvin, meetings, at legal briefings. Si Zoe naman, abala sa pag-aayos ng sariling trabaho, visa requirements, paghahanap ng matitirahan, na hindi niya kailangang i-share sa lalaking ayaw niya sana makitang muli. Hanggang isang hapon, sa isang maliit na law office sa downtown, sabay silang nakaupo sa harap na isang legal assistant. So, sabi ng babae sa harap nila habang nakatingin sa screen. Based sa records, valid pa rin ang marriage niyo dito sa US. Napabuntong hininga si Zoe. Okay lang, i-aanal namin agad. Gaano katagal? Nag-angat ng tingin ng assistant. Depende. Since marriage was registered internationally, there's a process. Minimum 6 months. Pwede umabot na 1 taon. Parang may pumutok sa tenga ni Zoe. Ano? 1 year? Tumango ang assistant. And since parehong busy ang schedules nyo, mas talong tatagal kung di kayo available sa hearings. Paglabas nila ng opisina, doon bumuhos ang lahat ng inis ni Zoe. Sinabi mo mabilis lang to, di ba? Biglang tanong niya
habang naglalakad sila sa sidewalk. Hindi ko inaasahan na ganito komplikado. Sagot ni Calvin ng kalmado. Hindi mo inaasahan? Calvin, ikaw nag-offer nito. Ikaw nagsabi na safe. Ikaw nagsabing clean exit. I did. My due diligence. Talaga? Kasi mukhang kulang. At ngayon, surprise, kasal pa rin tayo. Napasinghap siya sabay tawa ng sarkastiko. Congratulations sa atin. Extended contract. Zoe, lower your voice. Babala ni Calvin. Ay, sorry. Nahihiya ka ba? Kasi ako hindi. Kasi ako ang naiipit dito. Pumayag ka. Oo, pero hindi ako pumayag sa 1-year marriage extension na walang consent. Wala tayong choice for now. Napailing si Zoe at kitang-kita sa mukha niya ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Unbelievable. Lumipad ako para lang malaman na legally tied pa rin ako sa dati kong boss. Huminga siya ng malalim. Saka tinuro ang lalaki gamit ang daliri. Makinig ka. Kapag may nagtanong, fine, gagampanan ko yung role. Pero huwag mong aasahan na aarte akong asawa mo. Saglit na tahimik ang dalawa sa gitna ng bangketa. Tumingin siya kay Calvin mula ulo hanggang paa. Sa kabuntong hininga ang kanyang binigay sa lalaki. Okay, since malinaw na kasal pa rin tayo at malinaw na wala pa rin akong trabaho, libre mo muna ako. Napakunot ang noon ni Calvin. Libre san? Kahit saan, kape, pagkain, like sandwich, kahit ganun. Wala pa akong income dito at technically, asawa mo pa rin ako. Di yan kasama sa usapan. Pero kasama sa batas. Huminga ng malalim si Calvin. Zoe, this is not... Relax. Hindi ka naman mababankrupt, di ba? Hindi to 5-star dinner. Gusto ko lang kumain. Fine. 1 meal. Napangiti si Zoe ng malapad. See? Di ka naman pala bato eh. Pumasok sila sa isang maliit na cafe sa kanto. Pag-upo nila, mabilis na kinuha ni Zoe ang menu. Oh, daming pagpipilian. Pero huwag kang kabahan, practical akong tao. Good. Keep it that way. Tumawag ang server. Are you ready to order? Yes, I'll have the pasta and iced coffee. Sumulyap si Calvin. I thought you said practical. Practical yan. May carbs. Pang survival. Umiling si Calvin pero nag-order din. Habang naghihintay, sumandal si Zoe at pinagmasdan ng lalaki. Alam mo, ang ironic. Dati ako yung empleyadong kailangan magpaalam bago bumili ng kape. Ngayon, asawa na ako, tas ikaw na ang nanlilibre. Don't romanticize it. Hindi ko naman niro-romanticize. Ina-amuse ko lang ang sarili ko. Dumating ang pagkain. Kumain si Zoe na parang ilang araw na nagtiis at walang pakialam sa itsura habang kumakain. Si Calvin naman, tahimik lang. Pero paminsan-minsang sumisilip sa kanya. Thank you. Dahil di mo ako pinabayaan kanina. Biglang sabi ni Zoe matapos sa ilang subo. That's my obligation. Pagkatapos kumain, tumayo si Zoe. Okay, utang ko yan. Babayaran kita kapag may trabaho na ako. Hindi nagtagal, nakahanap ng trabaho si Zoe. Isang malaking bahay sa isang tahimik at mamahaling komunidad ang unang tumanggap sa kanya. Doon siya naging live-in maid ng isang Amerikanong bachelor na halos kaedad lang ni Calvin. Mayaman, tahimik lang at hindi bastos kausap. Ayon sa mga kapitbahay, isang Hollywood actor ito na matagal nang umiwas sa ingay ng industriya. Alam ni Zoe, mula pa lang sa unang araw. Hindi niya na kailangang i-search pa sa internet. Kita sa mukha nito ang postura, pero hindi na siya nagpa-impress. Sa unang umaga niya nakatira sa bagong bahay na pagtatrabahuhan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kusina para kumuha ng tubig.
Pero bigla siyang natigilan nang makita ang kanyang amo. Nakaupo ito sa dulo ng mahabang mesa ng kusina. Isang tasa ng mainit na kape ang hawak sa kanang kamay, habang tahimik na tinitignan ng bintana na nakaharap sa maliit na hardin ng bakuran. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt na medyo luma na, kasama ang kulay abong sweatpants na mukhang di pa natitiklop na maayos. Ang buhok nito, gusot na para bang hindi nito naaayos mula nang gumising. "Good morning," sabi ni Zoe at inayos ang sariling apron. "I'll start with the kitchen, then laundry." Ngumiti ang lalaki. Good morning. You're early? "I like being early. Less people, less noise." Tumango ito sa kanya. I like that. Habang naglilinis siya ng mesa at nagwawalis ng sahig ng kusina, hindi niya naramdaman ang bigat ng presensya ng amo. Hindi tulad ng ibang mga amo. Walang nakamasid sa kanya na parang naghahanap ng mali o mga pagkakamali. Walang paulit-ulit na utos na bumabagabag sa kanyang isipan. Tahimik lang itong nakaupo sa tabi ng bintana. Minsan, humihigop ng kape habang nagbabasa ng mensahe sa cellphone. Minsan naman, nakatingin lang sa mga halaman sa labas. Pagkatapos na ilang oras, lumapit ito sa kanya. You're very efficient. The house feels lighter. "That's good. Houses absorb energy. I just remove the bad ones." Aniya sa lalaki. Natawa naman ito ng bahagya. I've worked with hundreds of people, and you're different. "Is that good or bad?" Good. Very good. Sa mga sumunod na araw, ganun palagi. Hindi sanay si Zoe na pinupuri siya, lalo na mula sa lalaki. Feeling niya, masyado siyang maganda para purihin ito. Kahit simple lang naman ang ginagawa niya. Kinagabihan, nadatnan niya ang amo niyang nakaupo sa sala at may hawak na script. "You act?" Tanong ni Zoe habang inaayos ang mesa. Ngumiti ito. Sometimes. "Hollywood, sometimes." Diretso niyang tanong. Tumawa ang lalaki. Something like that. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi niya ugali ang maghukay kung hindi kailangan. "Dinner is ready. You should eat. You look tired." Tumingin ito sa kanya ng seryoso. You remind me to be human again. Napahinto siya. "That's part of the service. Basic care." You're more than that. Sa parehong lunsod, sa kabilang dulo ng distrito. Sa mataas na gusali ng mga kondo na tapat sa daungan, nakatayo si Calvin sa malawak na bintana ng kanyang unit. Mabagal niyang binabasa muli ang email mula sa legal office na pinadala lang kanina. Marriage status? Still valid. Mabilis niyang tinapik ang screen para isara ang mensahe. Pagkatapos pinisil niya ang tulay ng ilong gamit ang mga daliri. Sa gabi ring yon, lumabas siya. Gusto niyang magpalamig ng ulo kahit alam niyang hindi solusyon ang pag-inom. Dumiretso siya sa isang high-end bar sa downtown. Isang lugar na madalas puntahan ng mga expat at negosyante. Calvin, over here, man. Sigaw ng isang pamilyar na boses. Si Mark, ang Filipino-American na matagal niya ng kaibigan. Kumakaway mula sa corner table. Kasama nito ang dalawang iba pang kaibigan na sina David, isang Amerikanong direktor, at si Elias, producer na mukhang laging may sinusunog na kalendaryo sa dami ng project. Umupo si Calvin at agad siyang binigyan ng baso ni Mark. Whiskey, right? Still the same. Tugon ni Calvin at ininom ito. So how's business? Heard you've been busy with the merger. Still on track. Sagot ni Calvin. Man, you're 31 already. Sabat ni Mark habang nakangiti. You should relax a bit. You're too stiff, even when you drink. Yeah, he's got a CEO face even in the bars.
Ngumingiting saad ni David. Napailing si Calvin. I'm fine. Fine? At 31, you're still single? You gotta live a little. Saad ni Elias. Nagkatawanan ng grupo. Si Calvin gaya ng dati, nanatiling tahimik lang. Pero bago pa siya makasagot, muling nagsalita si Mark. Actually, you know who's not single anymore? This guy right here. Sabay turo kay Calvin. Napatingin sa kanya sina David at Elias. Parehong sabay nagsabi ng, Wait, what? You're married? tanong ni David na gulat na gulat. Bahagyang natahimik si Calvin at saglit na sumimsim ng alak bago sumagot. It's complicated. Oh, that's what all married men say. Come on, man, who's the lucky woman? Nagkatinginan silang tatlo at naghihintay ng sagot. Pero tumikim lang si Calvin at umiwas ng tingin. It's not something I talk about. Oh, secret wife? Come on, we won't tell. Spill it. Biro ni Mark. Ngumiti lang si Calvin pero hindi na nagsalita pa. Naisip niya si Zoe. Kung gaano ka-chaotic ang mangyayari kung malaman ng mga ito ang totoo. Bago pa tuluyang mapunta sa interrogation, dumating si Julian, isang kilalang aktor na Amerikano na nasa mid-30s. Agad nitong nilapitan si David at niyakap na parang matagal nang hindi nagkita. Julian, man, you finally made it. Tumango si Julian at kumiti, saka tumingin sa grupo. Sorry, got stuck in the traffic. Nagpakilala si Mark. Julian, this is Calvin, friend from the business circle. Nagkamayan sila. Nice to meet you. Heard a lot about you. Likewise. Sagot ni Calvin. Pag-upo ni Julian, nagsimula na ang kwentuhan. Puro tawanan, biruan at konting sulyap ng mga babae sa mesa nila. Pero habang tumatagal si Julian, biglang napangiti at nagsabing, Hey, speaking of something interesting, I just hired someone new, Filipina. Works as my housekeeper. agad na umiling si Mark. Filipina? Nice. Those women are kind, dude. Very hardworking. She's quite something. Sharp, funny, honest. Not like most people I meet here. Ah, you sound impressed, man. Maybe I am. What's her name? Zoe. Zoe Arcuenzo. Natigilan si Calvin at napalingon sa kanyang baso. Parang biglang tumigil ang lahat ng ingay sa kanyang paligid. Zoe? Yeah, she's from Manila. I think. Been here for weeks. Honestly, she's the most refreshing person I've ever met in a long time. Hindi agad nakasagot si Calvin. Tahimik lang siyang nakatingin sa amber-colored na likido sa baso at pinipigilan ng sariling mag-react. Maybe you should invite her next time. We could all use a bit of refreshing. Sure, why not? I'll bring her along one of these nights. Ilang araw ang lumipas, dumating ang kaarawan ni Julian. Abala ang malaking bahay sa paghahanda. May mga bulaklak sa bawat sulok, ilaw sa hardin, at catering na halos sakupin ng kusina. Nakaponytail ng buhok si Zoe. Habang paikot-ikot, may hawak siyang clipboard at todo asikaso sa mga bisita. Okay, drinks on the left, finger food sa terrace. Mabilis niyang sabi sa isa sa mga staff, Please, don't mix the trays. Yes, ma'am. Sagot ng isa. Hindi niya alam na sa kabilang dulo ng driveway, kabababa lang ni Calvin mula sa kotse. Naka-dark suit siya, tahimik gaya ng dati, kasama sina Mark, David at Elias. Tumatawa ang mga ito habang naglalakad papasok. Nice place. Julian really knows how to throw a party. Yeah, very him. Low-key but classy. Dagdag ni Mark. Pagpasok ni Calvin sa garden, unang tumama sa paningin niya ang isang pamilyar na likod. Nakaitim na dress si Zoe, may hawak na tray ng baso, habang nakikipag-usap sa mga bisita na para bang sanay na sanay sa ganitong eksena.
Nanigas si Calvin. Sa kabilang banda, habang umiikot si Zoe, muntik na siyang mabangga ng isang lalaking may hawak na champagne. Oops, sorry! Sabay nilang sabi. Nagkatinginan sila. Of all places. Same thought. Sagot ni Calvin. Agad silang nag-iwas ng tingin para hindi magkakilala. Hey, Zoe, meet my friends. This is Calvin, this is Guy, and these are Mark, David, and Elias. Nice to meet you all. Happy birthday, Julian. Thank you. She's the reason this party is running smoothly. Really? You did a great job. Thanks. Just doing my work. Habang nag-uusap ang lahat, napansin ni Zoe na si Elias masyado malapit. So, you live here now? Yes. Work brought me here. That's cool. Maybe I can show you around sometime. Napakunot ang noo ni Calvin sa gilid. Hindi niya namamalayang napahigpit ang hawak sa baso. That sounds nice. Sagot ni Zoe na magalang pero hindi nagbigay ng malinaw na sagot. Hey, want a drink? Yes, please. Sagot ni Zoe kay Mark. Nang iabot ni Mark ang baso, biglang nagsalita. Si Calvin. She's busy. Napatingin silang lahat sa kanya. Busy? I think I can manage one drink. Nagkatinginan sila ni Calvin. I mean, she's hosting. Oh, relax, Calvin. It's my birthday. Napangiti si Zoe. Don't worry, I can multitask. Sumalyap si Elias kay Calvin. Man, you sound protective. Not at all. Just practical. Sagot agad ni Calvin. Sa loob-loob ni Zoe, kumukulo ang kanyang inis. Talaga, ngayon ka pa naging concerned. Habang nagpapatuloy ang gabi, paulit-ulit silang nagkakasalubong. Are you okay? Tanong ni Zoe sa wakas. Nang magkasabay silang napadpad sa garden. I'm fine. Hindi yan na itsura ng fine. Relax, birthday to. Wala ka sa opisina mo. Just be careful. Sa gitna ng hardin, habang tumutugtog ang mellow na music, at abala mga bisita sa kanika nilang usapan, napadpad si Zoe malapit sa bar. Kukuha sana siya ng tubig nang biglang may sumulpot sa tabi niya. Hey. Sabi ni Elias na may dalang-dalawang baso. You look like you could use a break. Ngumiti si Zoe ng magalang. Thanks, but I'm actually working. I know, but it's a party. You're allowed to enjoy it a little. Maybe later. I still have things to check. Sinundan siya ni Elias ng tingin. Saka muling nagsalita. Come on. Just 5 minutes. I really want to get to know you. I'm really not a good company right now. Why? You're funny and smart. And honestly, you're the most interesting person here. That's flattering, but no. Hindi pa rin umatras si Elias. Is there a reason you keep saying no? Bago pa makasagot si Zoe, may biglang pumagitna sa kanila. Because she said no. Tumigil ang lahat sa paligid. Si Calvin yon. Nakatingin siya ng diretso kay Elias. We're just talking. Relax. She's working. And she already declined. Sumingit si David na may ngiting may ibig sabihin. Wait, you two know each other? Napatingin si Zoe kay Calvin. Pareho silang natigilan. Coincidence? Dagdag ni Mark. Yeah. Sabat ni Julian habang nakataas ng kilay. Is there something we should know? Huminga ng malalim si Zoe at handa na sana magsalita. Pero naunahan siya ni Elias. So, if you're not interested in getting to know me, maybe you can just be my girlfriend instead. No pressure, just saying. Biglang natahimik ang grupo. Oh, sorry, that's not possible. Why not? You're single. Doon na tuluyan nagsalita si Calvin. She's married. Nagkatinginan ng lahat. Married? Since when? Now that's new. Magkasunod na sabi ni Julian at David. Tumingin si Elias kay Zoe. You're married. Huminga ng malalim si Calvin saka idinugtong. To me. Ano? Calvin! Pero huli na. Wait, so you finally said it?
Tawa ni Mark na parang nanalo sa pustahan. Took you long enough? Napatingin si Zoe sa kanila. Wait. They knew? Tumango si Mark. Yeah, we knew weeks ago. Then why? Nagsimula si Zoe. Because we wanted to see if he'd actually admit it. Napailing si Julian. This explains a lot. Tumingin si Zoe kay Calvin mata sa mata. Pinagtitripan ba tayo ng mga to? More like testing. And congratulations, Calvin, you passed. Sa wakas, nagsalita si Julian. Well, this just made my birthday a lot more interesting. Tumabi si Zoe kay Calvin. Matapos humupa ang tawanan. Ngayon puro iritasyon ang nasa mukha niya. So gusto mo bang ipaliwanag kung ba't alam ng buong barkada mong kasal tayo? I didn't tell them. Talaga? Kasi parang ang comfortable nila sa idea, parang matagal na nilang alam. Bago pa makasagot si Calvin, biglang sumingit si Elias na may hawak pang beer. Okay, before this turns into a full-blown marital argument, I guess it's fair to explain. Oh, please do. Enlighten me. So, funny story. I met Calvin's secretary a few weeks ago. What? Nanlaki ang mga mata ni Calvin. Ngumiti si Mark na halatang inaabangan ng revelasyon. Here we go. It wasn't planned. We talked, we flirted a bit. She's very talkative. Chismosa ka mo. Bulong ni Zoe na walang kahirap-hirap. Tumawa si David. Kahit naman kasi nagtatagalog sila, naiintindihan to ng mga kaibigan ni Calvin. Ilang beses na rin kasi silang nagpapabalik-balik sa Pilipinas, maliban na lang kay Julian. She mentioned a marriage. Said it was sudden. Immigration-related. You flirted with my secretary? Napapikit na saad ni Calvin. Hey, she flirted back. Natawa si Julian. So that's how we found out through gossip. Office gossip. Huminga ng malalim si Zoe. Saka tumingin kay Calvin. Kaya pala hindi kayo nagulat. At kaya pala parang wala lang sa inyo. Honestly, it made sense. You two don't act like a married couple. Yeah, no chemistry, no public affection, very contractual. Which is exactly what it is. Kontrata, papel, immigration. Nagkibit balikat si Elias. And that's why we tested you tonight. We wanted to see if Calvin would actually claim you. Tumahimik ang lahat. Sumulyap si Zoe kay Calvin. So, test subject pala ako. I didn't agree to the test. Hindi umiwas ng tingin si Calvin. Pero umamin ka sa harap ng lahat. Because I had to. Hindi kita hahayaang mapunta sa alanganin. See? That's a husband behavior right here. Tumawa ang grupo sa sinabi ni Mark. Well, now everything makes sense. Okay. Sabi ni Zoe sa huli. Now that the truth came out, can we all please pretend this never happened? Okay. Saad ng lalaki. But no promises. This is the most interesting thing that happened this month. Napatingin si Zoe kay Calvin. Pag-usapan natin ito mamaya ha. Yeah, we should. Habang lumilipas sa mga araw matapos ang kaarawan ni Julian, unti-unting napapansin ni Zoe ang maliliit na bagay na dating hindi niya binibigyang pansin. Isang gabi, nasa kusina sila ng bahay ni Julian. Tapos na ang hapunan, pareho silang nagkakape sa isang bihirang sandali. Alam mo, kapag ganyan ka na tumatawa, kinakabahan ka. Saad ni Calvin na hindi tumitingin sa kanya. Doon natigilan si Zoe. Ano? Excuse me? Iba kasi ang tunog ng tawa mo kapag kinakabahan ka. Nanlaki ang mga mata ni Zoe. Okay? Creepy? Stalker ka ba? Napakunot ang noo ni Calvin. What? Alam mo yung takot ko sa instability. Alam mo yung ugali kong tumawa kapag kinakabahan. Alam mo pa yung pangarap ko magtayo ng sarili kong maliit na negosyo.
na hindi ko naman kailanman ikinuwento sa'yo. I paid attention, that's all. Paid attention. Calvin, hindi tayo close. Hindi tayo friends. Hindi nga tayo dapat nag-uusap ng ganito. Di ko sinasadya. Hindi mo sinadyang maging walking surveillance? Medyo nakakainis Alam mo ba yon? Hindi nga kita ini-stalk. Talaga? Kasi parang alam mo na yata pati kung ilang beses ako nagbabago ng isip sa isang araw. Sino ba ang hindi makakilala sa'yo? Natigilan ang babae. Masyado ka maingay. Lahat na lang sinishare mo. Kapag masaya ka, alam ng lahat. Kapag kinakabahan ka, ramdam ng buong kwarto. You're not subtle. Wow, kasalanan ko pa ngayon. No, point ko lang. Hindi kailangan ng stalking para malaman yun. Kailan lang? Ganyan ka, di ba? Kailangan makinig at mag-observe sa'yo. So, ang sinasabi mo obvious lang talaga ako. Hindi agad sumagot si Calvin. Humigop siya ng kape bago nagsalita. Hindi obvious. You're just transparent. Lumapit si Zoe sa counter at sumandal. Nakatiklop ang mga braso sa dibdib. Isang pamilyar na posisyon kapag nag-iingat siya. Alam mo ba kung ba't ako natatawa kapag kinakabahan? Because silence scares me. Kapag tumahimik ang paligid, doon ko naririnig lahat ng iniisip ko. Yeah, I figured. See? Exactly my point. Zoe, hindi ko intensyon manghimasok sa mundo mo. Hindi kita inaral para kontrolin ka. I just noticed things. Muling napadpad si Calvin sa bahay ni Julian isang Sabado ng gabi. Trip ko lang sumama. Palusot ni Calvin habang papasok sila sa gate. Napalingon si Mark at ngumisi agad. Really? Trip mo? Since when did you come? Nang walang agenda. Tumawa si David. Yeah man, you hate and plan things. Hayaan niyo na, baka bored lang yan. Ganyan talaga kapag walang Excel. Very funny. Sanay na ako sa ganyang asaran, di na yan bago. Sure. But it's obvious. She is your purpose, bro. Umiling si Calvin. Hey, don't start. Maya-maya dumating ang ilang bisitang babae. Mga kaibigan ito ni Julian. Isa sa mga babae ang lumapit kay Calvin. Hi, I'm Claire, Julian's friend. Calvin, nice to meet you. Nag-usap sila pero sapat para mapansin ni Zoe. Lumapit siya at pumagitna. Sorry, he's not available. Natigilan si Claire. Oh, okay. Tumingin si Calvin kay Zoe. What are you doing? Tumingin si Zoe rito na seryoso. Di mo ba sinabi? Saka ulit humarap sa babae. He has a wife. Oh, I didn't know. Sorry. No problem. Now you know. Umalis ang babae at mukhang naiilang pa. Paglingon ni Zoe, doon niya lang napagtanto ang ginawa. At biglang sumikip ang sikmura niya dahil mukha siyang ewan. Wow, very protective. I'm just saying the fact. Talaga? Kasi mo kami pinanggagalingan ka. Ngumiti naman si Mark. Oh yes, that looked personal. Do you maybe have feelings for Calvin? Just saying. Biro ni Elias. Ha? Excuse me? Sumulyap si Calvin sa kanya. Relax, okay lang yan. Hindi ko naman mamasamain kung meron. Isang suntok ang tumama sa sikmura ni Calvin. Hindi malakas, pero sapat para mapaatras siya ng isang hakbang. Napasigaw naman sina Mark at Julian. Humawak si Calvin sa tiyan at napapikit saglit. Are you insane? Huwag kang assuming Di lahat ng tao may ikot sa'yo. Huminga ng malalim si Zoe kahit nanginginig sa inis. Okay, that's new. Sabi ni Julian habang tumatawa. Napailing si Calvin at unti-unting bumalik ang tuwid na tindig. So you don't like the idea of me being interested in someone else? Tigilan mo ako. Ginawa ko lang yun dahil asawa kita, period. Zoe, just wow. Ani Mark, habang halos mahulog na sa sofa kakatawa. You just punched a CEO.
This is officially my favorite night. Dagdag ni Julia na may hawak na bote. Best birthday aftermath ever. Si Elias naman napaluhod nakakatawa. I told you, she's insane. I didn't expect physical violence though. Tumayo si Zoe habang nakapamewang. Huwag kayong OA, buhay pa naman yan. Si Calvin naman, nakatayo lang sa gilid. Hawak pa rin ang tiyan. Pero imbes na mainis, napapangiti siya. Okay, that was unexpected. Habang tumatagal ang gabi, lalo pang nalasing ang mga kaibigan ng lalaki. Si Mark, nakahiga na sa carpet. Si David, nakikipagtalo sa halaman sa paso. At si Elias, may mahabang talumpati tungkol sa buhay at pag-ibig pero walang nakikinig. Si Calvin, malinaw pa ang isip. Ayaw ni Zoe na malasing siya. Enough. Hindi kayo inom ng sobra ha. Ayoko magbuhat ng CEO pa uwi. At sa kung anong dahilan sumunod si Calvin. Ngayon, magkatabi sila sa kusina. Tumingin si Calvin kay Zoe. Kanina, ba't mo yun ginawa? Ang alin? Yung pagharang mo, di mo kailangan gawin yun. Asawa kita. And that's my responsibility, period. You didn't look responsible. You looked affected. Don't go there. Why? Because you might actually like me. Wow ha, taas ng self-confidence mo ah. Di ka sumagot. Nako, Calvin. Umatras na isang hakbang si Zoe. At bago pa tuluyang mangyari, biglang may tumutok sa dibdib ni Calvin na isang tinidor. Hakbang pa, masasaksak kita. Are you threatening me with a cutlery? Don't test me. I am very capable. You're insane. At buhay ka pa. Habang tumatawa siya, biglang tumakbo si Zoe palabas ng kusina at diretso sa hardin ang tungo. Hey! Unbelievable. That's absolutely unbelievable. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan. Sumikat na ang araw na dumadaan sa salamin ng bintana ng kwarto ni Zoe nang dumating ang email mula sa law office. Eligible for annulment. Paulit-ulit niyang binabasa ang linya na parang may inaasahang ibang lalabas. Kapag tititigan niya ito na matagal. Ngunit imbis na ginhawa, may kakaibang bigat ang dumapos sa kanyang dibdib. Isang uri ng pangangailangan na hindi niya kayang pangalanan. Hindi naman totoo yun. Papel lang yun. Bulong niya sa sarili. Sabay silang nagpunta ni Calvin sa opisina ng abogado para sa confirmation. Hanggang sa pag-upo nila sa harap ng legal consultant, biglang nagbago ang tono ng usapan. But before we proceed, there's an issue we need to clarify. Napatingin si Zoe. Issue? Yes, there's an ongoing review to your immigration entry. Nanlamig ang kamay niya. Mr. Cuenzo, your name and birth record match someone flagged in an immigration fraud case from several years ago. Parang may sumabog sa loob ng ulo ni Zoe. What? That's impossible. I've never... We know. But the records are messy. Same name, same birth date, same place of registration. Nanlaki ang mata ni Zoe. So nadamay ako dahil magkapareho kami ng pangalan. Fortunately, I don't know. But this is an unfortunate event for you. And until it's cleared, you're under review. Target. She's the target of investigation. Yes, her. Parang biglang gumuho ang mundo ni Zoe. Wait, does that mean? There's a possibility of temporary restriction. Worst case, blacklisting. But we're working to prevent that. Paglabas nila ng opisina, patuloy na siyang naglakad pero biglang napahinto at napatigil sa hallway. Zoe. Hindi siya sumagot. Zoe. Kasalanan ko ba to? Kundi ako pumayag sa kasal kundi ako sumama. Stop. This is not on you. Pero ako yung iniimbestigahan. Ako yung possible na ma-blacklist dahil lang sa kaparehong pangalan. Look at me. Tumingin siya rito. I won't let that happen, not to you. Nasa loob ng kotse si Calvin.
Naging tahimik ang biyahe nila pa uwi. Hindi na nakatiis si Zoe na magtanong. Calvin, may hindi ka pa ba sinasabi? Bahagyang humigpit ang hawak ni Calvin sa manibela. Ano ibig mo sabihin? Hindi ka papayag sa ganitong setup kung wala kang malalim na dahilan. Hindi ka papayag sa ganitong setup kung wala kang malalim na dahilan. Hindi ka yung tipo ng taong biglang magpapakasal dahil lang sa convenience. You're right. Napalingon si Zoe sa kanya. May ongoing investigation ng kumpanya. Hindi lang simpleng audit. Federal level. Nanlamig ang batok ni Zoe. Federal? Yes. There's a financial irregularities na hindi ko personal na ginawa. Pero dahil CEO ako, sa akin babagsak ang accountability. At parte ng investigasyon? Ay ang personal background ko? Lifestyle? Relationships? Possible conflicts? Kaya gusto mo ng asawa para mukhang stable. Hindi lang mukhang stable, legally protected. Mahirap i-frame ang isang taong may clean family record. Less suspicion, less leverage. Ginamit mo yung kasal bilang shield. Yes, at gumana. So ngayon hindi lang pala ako damay. Kasama rin pala ako sa investigasyon because you are. Meaning? Kung madungisan ang kasal natin, hindi pareho tayo apektado. Grabe. So hindi lang ako ang target, tayong dalawa. I wanted to tell you earlier, but the more you didn't know, the safer you are. Safe? Calvin, there's a possibility na ma-blacklist ako, hindi mo ba narinig yon? Ako ang hinahanap nila, tapos sasabihin mong safe ako? Zoe, kundi dahil sa kasal na yon, matagal na akong kinasuhan. At kung nangyari yon, mas malala ang harapin mo ngayon. Nadamay ka, oo, pero mas malala pa sana. So ano na ngayon? Hindi pa tayo pwedeng magpa-anal. May investigation ka. May investigation ako. Exactly. Which means for now, we stay married. Natawa si Zoe ng mapait. Ang galing mo lang talagang mag-deliver ng bad news. Lumabas ang resulta ng background check makalipas ng ilang linggo. Sa lahat ng dokumentong sinuri ng otoridad, iisa ang lumutang na konklusyon. Lihitimo ang pagkatao ni Zoe Arcuenzo bilang asawa ni Calvin De Silva. Ang kasal na kahit nagsimula sa kasinungalingan, tumayong matibay na ebidensya ng katatagan at kredibilidad. Ang peking kasal, naging pinakamatibay na depensa ni Calvin. Dahil sa reputasyon ni Zoe, sa malinaw na records niya, at sa kawalan ng kahit anong koneksyon sa illegal na galaw, nabasag ang mas mabigat na paratang laban sa kumpanya ni Calvin. Ang teorya ng investigador, may personal na motibong itinatago ang CEO at unti-unti itong gumuho. Doon dumating ang alok. Mr. De Silva, you have the option to maintain your current marital status until all matters are fully closed. It ensures stability. Stability. Ibig sabihin ligtas si Zoe. Ngunit kapalit nun ang katahimikan, ang pagpapatuloy ng kasinungalingan, ang paggamit ng isang babaeng hindi naman humiling na maging panangga. Kinagabihan sa kwarto ni Zoe, nakatayo siya sa kusina, nagtitimpla ng tsaa nang marinig niyang pumasok si Calvin. Okay ka lang? Ikaw. Hindi agad sumagot ang lalaki. Umupo ito sa silya, pinagmasdan ng mesa na puno ng papel at mug na hindi pa nahuhugasan. May option ako. Huminto ang kilos ni Zoe. Ano option? Pwede natin ipagpatuloy ang kasal. Dahan-dahang humarap si Zoe sa kanya. That means, walang annulment. Grabe naman. Magiging legal shield pa rin ako. Hanggang kailan to? Hanggang tuluyang magsara ang lahat. Months, maybe longer. At kung hindi? Kung hindi, ilalantad ang buong katotohanan. Calvin, that could ruin you. Yeah, it could put you at risk. Tapos si tatanong mo pa, syempre pipiliin mong manatili tayong kasal. Hindi. Pipiliin kong tapusin to. Are you serious? Kaya pagpapatuloy natin to, mananatili kang ligtas. Pero hindi ka magiging malaya. At hindi ako mabubuhay na alam kong ginagamit lang kita. Pwede naman nating hindi sabihin. Pwede naman tayo manahimik. Papayag ako. No? Don't happen. Hindi na mauulit.
Nauulit ang alin? Na maging ligtas ako? Na protektado tayo pareho? Na mapahamak ka. Zoe, isang beses ka nang nadamay. Hindi ko hahayaang mangyari yun ulit. Tigas ng ulo mo. Di ba pwedeng minsan ako naman magdesisyon? Hindi. Kung malalagay ka ulit sa alanganin. So ano, hero mode ka na naman? Ikaw ang sasalo ng lahat? Kung kailangan, oo. Biglang lumapit si Zoe sa lalaki. Makinig ka. Mananatili ang kasal natin. Sa ayaw mo at sa gusto. Zoe, Huwag mo na akong pigilan. Hindi lang ikaw may karapatan na magsakripisyo. Huwag kang mag-alala, wala akong gusto sa'yo. Hindi napigilan ni Calvin ang paghinga ng malalim. Naiinis siya, pero sa gitna ng kanyang inis may init sa dibdib na matagal niya nang hindi naramdaman. I'm sorry, pero gagawin ko pa rin. Makalipas ang ilang araw, kusang humarap si Calvin sa board at sa mga otoridad. Nilantad niya ang lahat ng anomalya sa kumpanya. Mga galaw na matagal niya nang pinaghihinalaan, pero ngayon pa lang niya pinangalanan. Pero doon dumating ang hindi inaasahan. Sa loob lamang ng ilang oras, lumabas ang tunay na suspect. Isang executive na matagal nang nagtatago sa likod ng mga proxy accounts. Hindi na nasalo ni Calvin ang kasalanan. Malinis ang pangalan niya. Nang ibalita niya yun kay Zoe sa kusina, kasalukuyan pa ito nagtitimpla ng kape. Cleared na, may nahuli na. What? Hindi na ako ang target at ikaw, ligtas ka na. Dahan-dahang bumaling si Zoe dito. Ilang segundo siyang nakatitig. Parang sinusukat kung totoo ba ang sinabi ng kaharap niya. Tanga. Pwede mo palang ayusin ng hindi ka nagiging martir eh. Natawa si Calvin. Maybe. Next time, huwag kang magdedesisyon mag-isa. Pagkatapos ng kontrata, hindi niya na alam ang gagawin. Patapos na rin ang kontrata niya kay Julian. You did great, Zoe. If you ever need work again, my door's open. Ngumiti si Zoe kay Julian. Thank you. You treated me so well. I meant what I said. Hindi na siya sumagot. Tumangulang siya. Sabay bitbit ng maliit na maleta palabas. Nasa labas na si Calvin. Nakasandal ito sa hudang kotse. Ready na? More than ready. Grabe. Miss na miss ko na talaga pamilya ko. Pati yung adobo ni Mama. Hindi na nila binanggit pa ang tungkol sa annulment. Wala ring usapan tungkol sa mga desisyon na hanggang ngayon, hindi pa natatapos. Tahimik nilang hinayaan na lang muna ang lahat na tumakbo. Sa sarili nitong bilis. Sa ngayon sapat na muna na makauwi na sila ng Pilipinas. Sa eroplano nakasandal si Zoe sa bintana. Habang unti-unting bumababa ang mga ulap, pinapakitang nasa himpapawid na sila ng sariling bayan. Ngayon lang ulit siya nakahinga ng ganito kaluwag. Salamat. Bigla niyang sabi na hindi pa rin tumitingin kay Calvin na nakaupo sa tabi niya. Para sa naman? Sa pagsundo sa akin dun. Sa lahat ng iba pa. Alam mo na yun? Anytime, Zoe. Tumatangong sagot ni Calvin. Paglapag ng eroplano sa International Airport, sinalubong sila agad ng mainit na hangin. Ang ingay ng pasahero at sasakyang panghimpapawid at ang kakaibang pakiramdam na nasa sariling lupa ka na ng sarili mong bayan. Parang may kurot sa puso ni Zoe sa saya at halos mapaiyak na siya. Pero na makarating na sila sa bahay ng kanyang pamilya, iba ang sumalubong sa kanya. Kasal ka na pala. Malamig na sabi ng kanyang ina na nakatayo sa gitna ng sala habang nakapamewang. Kala ko ba wala kang balak mag-asawa agad? Parang biglang nanlamig ang dugo ni Zoe. Ha? Mama, ano po sinasabi niyo? Asawa ka ng araw. Dugtong naman ang kanyang ama. Nakatayo sa tabi ng kanyang ina at mukhang galit din. At ngayon ka lang biglang umuwi dito nang walang kahit anong paalam? Ano ba yan, Zoe? Napalingon agad si Zoe kay Calvin na nakatayo sa likod niya. Tahimik lang na nakikinig sa usapan. Calvin, ano nangyari? Ba't nila alam yan? I told them. Tinawagan nila ako kanina bago tayo dumating dito. Naisip ko mas maigi nang sabihin na malinaw para hindi sila magtanong-tanong pa.
Mas maigi. Mas maigi para kanino? Hindi mo man lang ako kinausap tungkol dito. Umupo muna ang kanyang tita Beth na nakaupo sa sofa. Anak, maintindihan mo sana kami. Hindi ka na bata. Hindi ka pwede umuwi dito na parang wala lang. Lalo na ngayong alam na namin may asawa ka. Oo nga naman. May asawa ka na nga eh. Doon ka na dapat tumira sa bahay ng asawa mo. Hindi pwedeng ganito lang. Baka mapahiya tayo sa kapitbahay. Hindi naman kami ganun. Boses pa lang ni Calvin, pinutol na agad ng ama ni Zoe. Huwag ka muna makialam. Usapan namin ito ng anak ko. Pwede ka umupo sa labas, pumunta ng kusina para kumuha ng tubig. Tumingin muna si Calvin kay Zoe bago tumango. Sige po, sir. Kung kailangan niyo ako, tawagin niyo lang ako. Bago umalis, bigla niya hinawakan ang kamay ni Zoe ng mabilis lang. Huwag kang magsisimula. Naiwan si Zoe sa gitna ng sala, habang nakatingin sa pintuan kung saan lumabas si Calvin. Mama, Papa, hindi po ganun kadali ang sitwasyon namin ni Calvin. At hindi po ako basta-basta uuwi nang walang paalam. Sinubukan ko po kayong makontak, pero di naman kayo sumasagot. At yung pagiging asawa ko kay Calvin, that's enough. Hindi ka namin pinalaki para magsinungaling sa amin, Zoe, lalo na tungkol sa ganitong bagay. Hindi ako nagsinungaling, Papa. Hindi lang ganito yung plano namin. Hindi namin plano na ganito magpakilala. Plano man o hindi, kasal ka na. Wala nang ibang usapan, sumama ka na sa asawa mo. Tumahimik ang buong sala. Kahit ang mga pinsan niya nakikinig sa labas ng pintuan, hindi na nagsalita pa. Dahan-dahang humarap si Calvin kay Zoe. Ngayon, nakatayo siya sa pintuan ng sala. Galit na galit ang mga mata nito, pero may halong sakit din sa mga yon. Ngumiti sa kanya na mapakla ang babae. Congratulations. Napalayas mo ako sa sarili kong bahay. Ang galing-galing mo naman. Zoe, huwag ka na magsalita. Huwag mo akong kausapin ngayon. Walang sino mang sumubok na pigilan siya nang dumiretso siya palabas ng bahay. Sumakay siya sa likuran ng kotse ni Calvin. Sinara ang pintuan ng masyadong malakas. Habang umaandar ang sasakyan, nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Alam mo, gusto ko lang naman na makita sila eh. Gusto ko silang makita at sabihin okay ako. Hindi ko inaasahan na magiging ganito na lang na parang tinanggalan ako ng karapatan na makauwi. I didn't think they'd react this worse. Akala ko kasi, kung malalaman nila may asawa ka na, mas magiging maayos ang pagtanggap nila sa'yo. Of course they would react like that. Traditional sila, di ba? At ikaw ni-reveal mo agad. Hindi mo man lang ako kinausap. Sorry. I really thought I was helping. Helper ka na talaga, ha? World class na helper? Tapos ang bunga, ako naman napahiya at napalayas. Hindi pa nagtagal, huminto na ang kotse sa harap ng isang modernong bahay sa isa sa mga maunlad na subdivision doon. Bumaba si Zoe, tumayo sa harap ng pintuan ng kotse at humarap sa kanya. So eto na naman tayo, magkasama ulit tayo sa iisang bubong. At sa totoo lang, dahil sa inis ko ngayon, lahat ng ito kasalanan mo. Tahimik lang si Calvin. Ngunit may bahagyang ngiti sa gilid ng labi na para bang naiintindihan niya kung ba't ganito ang nararamdaman ni Zoe. At sa totoo lang ulit, hanggang ngayon wala pa rin tayong desisyon tungkol sa annulment na plano natin. We'll figure it out, Zoe. Basta't mag-usap tayo na maayos. Sa huli, pareho naman tayong gustong malinaw ang lahat. Hindi ngayon, pagod na ako. Hindi pa rin bumababa ang inis ni Zoe kahit na nasa bahay siya ni Calvin. Diretso siyang pumasok na parang siyang may-ari ng lugar. Inilapag ang maleta sa sofa, tinanggal ang sapatos at umupo nang walang paalam. Si Calvin naman, nakasunod lang dito, lang tahimik. Parang sanay na siya na inaagawan ng teritoryo. Feel at home. Hindi siya sinagot ni Zoe. Lumipas ang ilang minuto, nakaupo si Zoe sa gilid ng sofa. Kunwari nagsiselfone pero halatang wala sa mood. Bigla siyang napangiwi at napahawak sa puson. Great. Sakto ka talaga, katawan. Okay ka lang?
Hindi, sumasakit puson ko. Tumayo siya bigla at humarap kay Calvin ng walang pasintabi. Bilhan mo ako ng painkiller ngayon. Okay. Nagulat si Zoe sa sagot ni Calvin. Wait, ganun lang? Di ka magtatanong? Di ka magrereklamo? Umiling si Calvin nang makuha ang susi. I'll be back. Ha? Naiwan si Zoe sa sala habang nakatitig sa pinto. Sumunod yun? Pagbalik ni Calvin, may dala na itong maliit na paper bag at isang bote ng tubig. Here, painkiller. I asked the pharmacist, which one's better for cramps? Napatingin si Zoe sa kanya. Ba't ka ganyan? Anong ganyan? Gentleman, nakaka-weird. Umupo si Zoe sa sofa at ininom ang gamot. Gusto mo ba masahe kita? Lower back helps. Biglang bumangon si Zoe. No way, absolutely not. Relax, nag-offer lang naman ako. Yan nga yung problema eh. Hindi ka ganito dati, hindi ka nag-offer ng ganito. Di ka rin sanay na may nag-aalaga sa'yo, no? Huwag kang mag-psychoanalyze dyan. Humiga ulit si Zoe habang nakatitig sa kisame. Sa totoo lang, may kakaibang saya sa kanyang dibdib. FYI, hindi to habit ha. Hindi ibig sabihin ito okay na tayo. I know, I'm not assuming things. Good. Kasi kung akala mo bigla kita Sasapakin mo ako ulit. Pagputol ni Calvin sa sasabihin niya. Natawa si Zoe bago siya pinigilan. Possibly. Get some rest. Dito lang ako. Kinagabihan matapos sumupa ang kirot ng puso ni Zoe, bumalik ang katahimikan sa bahay. Nakaupo si Zoe sa sofa, balot ng kumot at may hawak na mug ng mainit na tsaa. Si Calvin naman nakatayo sa may bintana habang nakatalikod sa kanya. Zoe. Ano yun? Ngayon natapos na ang lahat. Wala na tayong legal na dahilan para manatili mag-asawa. Doon parang may humigpit sa dibdib ni Zoe. Pwede na nating tapusin to. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin na ayaw niya. Pero parang may nakabaras sa lalamunan niya. Biglang naging mabigat ang mug sa kamay niya. Di mo kailangan sumagot. I just need to know what you want. Mas lalo siyang natahimik. Sa totoo lang hindi niya alam kung ano mararamdaman niya. Sa mga panahon na pinagtanggol siya ni Calvin kahit na delikado. Sa mga pagkakataong pinili siyang protektahan ito, kahit di naman kailangan. Sa mga simpleng kilos na hindi niya inaasahan. Doon niya unti-unting naramdamang nahuhulog na siya. Pero malamang ayaw niyang aminin. Ayaw niya makita ng iba na nagiging mahina siya dahil sa isang tao. Napansin ni Calvin ang pilit niyang katahimikan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon nito. Okay, I'll ask a different question. Gusto mo ba na totohanin natin to? O gusto mo ba maghiwalay na lang tayo? Dahil kung ako, ang pipiliin ko? Huminto siya sandali sa katinuloy. Ayaw na kitang pakawalan. Doon tuluyang bumigay ang depensa ni Zoe. Ang yabang mo talaga, alam mo ba yon? Ngumiti si Calvin ng bahagya. Nasabihan na ako. Napabuntong hininga si Zoe. Akala ko kontrolado ko to. Akala ko kaya ko ituring na papel lang. Pero hindi. May gusto na ako sa'yo. Sa mayabang, controller at nakakainis na CEO na tulad mo. Nagulat si Calvin sa sinabi niya. Ayos ka lang? Oh, ba't parang nahilo ka dyan? Hindi siya sinagot ni Calvin. Sa halip lumapit ito at bigla siyang niyakap ng mahigpit. Huwag mong babawiin kasi hindi na kita pakakawalan. Makalipas ng ilang linggo, naging usap-usapan ang biglang paglitaw ni Zoe at Calvin sa isang corporate event. Dating empleyado si Zoe ng kumpanya ni Calvin. At hindi basta-basta ang pag-alis niya nun. Nagkaroon ng matinding hidwaan tungkol sa isang proyekto. Hanggang sa mapilitan siyang umalis matapos ang maraming sigawan at hindi pagkakaunawaan. Wait, isn't that the girl you fired? Bulong ng isang executive sa gilid habang ang matay nakatutok sa dalawa. And that's Calvin. The CEO na halos ayaw niya makita nun, di ba? Ngunit naroon sila ngayon at magkatabi.
Relax. They're staring like we're some kind of spectacle. Oo nga eh, mukhang kailangan nilang masanay sa bagong setup. Still feisty as ever. Still annoying as hell. Balik nila sa isa't isa. Nagkatinginan sila at sabay na napangiti. Biglang lumapit ang dating HR manager na si Miss Santos. Zoe, ikaw ba yan? Yes po, Miss Santos. Long time no see, kamusta na po kayo? Nagkamay pa ang dalawa. Tumingin ito kay Calvin. Akala ko, hindi na kayo mag-uusap matapos nun. Asawa ko. Nanlaki palalo ang mata ng babae. Asawa? Talaga? Legally married na po kami. At complicated yung story behind it. Pero okay na kami ngayon. Natawa ang HR manager ng alanganin. At inilahad ang kamay para makipagkamay kay Calvin. Well, congratulations pala. Hindi ko inaasahan to. Pagkalayo nila kay Miss Santos, bumulong si Zoe kay Calvin. Di mo man lang ako binalaan. Nasasabihin mo yun sa harap nila. Nagulat ako Di kita pinilit na sabihin o gawin ang kahit ano. Pero, hindi kita kinakahiya, kahit noon pa man. Lalo na ngayon ikaw na ang asawa ko. Good answer. Sabi niya sa huli. Bahagyang inilapit ang sarili sa lalaki. Maaga pa lang maingay na ang penthouse ni Calvin sa Manhattan. Bukas, marami siyang gagawin. At ngayon, nabuksan ng malalaking floor-to-ceiling window. Pumapasok ang mainit na liwanag ng umaga. At ang mahinang ingay ng sasakyan at tao sa kalye sa ibaba. Abala si Zoe sa kusina. Suot ang simpleng white sundress na may maliit na floral prints. Hawak ang tasa ng kape habang inuubos ang dulo ng isang croissant. Pinagmamasdan niya si Calvin na tila di mapakali dahil paikot-ikot ito sa living area. May kausap sa Bluetooth earpiece at paminsan-minsang sumusulyap sa diamond watch sa pulso nito. Relax ka lang. Sabi ni Zoe sabay sandig sa granite counter sa kusina. Hindi ka naman ikakasal mag-isa eh. Baka mapagod ka pa bago magsimula ang araw. I don't know. Di ko talaga akalaing aabot tayo sa ganito. Sa punto mag-uusap tayo sa preparation ng kasal natin. Same here. Bago pa makasagot si Calvin, tumunog ang doorbell ng paulit-ulit. Ayun na sila. Sinabihan kong pumunta sila rito na maaga para maayos yung detalye. Pagbukas ng pinto, bumungad sina Mark, Elias at David. Lahat sila may malalawak ng ngiti at may hawak na malalaking paper bag mula sa kilalang cafe at wine shop. Surprise! Wow! Mukhang mauubos na agad laman ang kusina namin Sumunod si Elias at mabilis sumulyap kay Zoe bago ngumiti. So this is officially real. You will get married this time. Yeah, and choice na namin to. Sa likod nila pumasok si David at sinundan naman ni Julia na may hawak na isang bote ng mamahaling alak. I still can't believe this. Last time I saw you two, someone almost needed an ice pack. Napalingon si Zoe kay Calvin. At saka napailing. Huwag na nating balikan yun. Isang beses lang naman nangyari yun. Once was enough. Man, you punched a CEO. I deserve that. I was being an ass. Sagot naman ni Calvin. That's the understatement of the year. Dagdag ni David. Naupo ang lahat sa sala. Si Zoe naupo sa dulo ng sofa habang si Calvin katabi niya. You know, I've seen Calvin in a lot of deals. This is the first time he looks human. Hey, I've always been human. Tumawa ang lahat. Pati si Zoe na ngayon ay mas relaxed na ang balikat. So, to the couple who proved that fake marriages can turn real. Sabi ni Julian at tinaas ang baso. Nagtaas din ng baso ang iba. 2 linggo matapos ang kanilang kasal, nasa Europa na sina Zoe at Calvin para sa kanilang honeymoon. Lahat ng gastos, sagot ni Julian. Hindi lang yun ang regalo. Ang iba pang kaibigan at kamag-anak, nagbigay din ng mamahaling mga handog mula sa mga sertipiko ng spa hanggang sa mga bagong gamit na pwede nilang gamitin pag-uwi. Basta't may kaya ang mga ito, handa silang ibahagi para sa dalawa.
Nakakalat ang mga gamit nila sa kwarto habang nag-aayos si Zoe ng mga damit na dadalhin nila para sa kanilang paglalakbay patungong museum. Si Calvin naman, nakaupo sa tabi ng bintana at tinitignan ng mga tao sa kalye habang hawak ang isang baso ng red wine. You know, I honestly never thought we'd end up here. Dati, every trip I took, it was all about business. Meetings, contracts, deadlines. Ewan ko sa'yo, dami mong pera. Di mo naman alam enjoy ang sarili mo. Look at this place, sobrang ganda. Tapos, di ka man lang napapadpad dito? Because I was always busy. Busy running the company. Busy proving something. But now, I finally have the reason to slow down. To actually live. Okay na, gets ko na. Baka mapagod ka kakapaliwanag. Bukas pa tayo pupunta ng Louvre. Kailangan mo mag-ipon ng lakas para hindi ka antukin habang nakatitig sa mga painting. Natawa si Calvin. Hey, di ako matutulog dun ah. I actually appreciate art, you know that. Anyway, by the way, I talked to Mark earlier and he said everyone is in the Philippines. Misses you. Talaga? At sabihin mo, miss ko rin sila. At sabihin mo rin magdadala tayo ng pasalubong. Ang daming tsokolate at wine dito. I'm not sure our luggage can survive that. Lalo na after what you bought yesterday. Hindi naman sobra, practical purchases nga yun eh. Mas mura dito kaysa sa Pilipinas, no? Tsaka ikaw ang nagsabi na I can buy whatever I want in this honeymoon. I did. And I stand by that. As long as you're happy, I'm good. Marahan niyang hinalikan ng noon ni Zoe. Honestly, Zoe, I've never been this happy. I don't even know how to thank you. Umiling si Zoe sa tumigil sa pag-aayos. Hindi mo kailangan magpasalamat. Sapat na yung pagiging totoo mo. Sapat na yung pagmamahal mo. Minsan nga iniisip ko, bakit pa tayo pinagtagpo? Ang labo nun eh. Parang imposible. Pero ngayon nandito na tayo. Maybe destiny, or maybe we were just too stubborn to let go. Besides, you can't really escape me now. I'm your husband legally. Sige na nga, baka maumay ako sa'yo. Tara na, magbihis na tayo. Gusto kong kumain ng crepe sa labas. Yung may cheese at mushroom. Anything you want. By the way, tomorrow after museum, I have a surprise for you. Surprise? Ano yun? Hindi mo ba ako dadalhin sa isa na namang museum? Trust me, you love this. It's a place you've never been to at promise mapapawaw ka. Sa Rome, Italy, 1 buwan matapos. Mas naging malaya ang galaw nila sa Rome. Naglakad sila sa lumang kalye, bumisita sa Vatican, kumain ng mga lokal na trattoria. Na tila walang pakialam sa oras. Calvin, alam mo ba sobrang saya ko ngayon? Hindi ko talaga inakala na may makakagawa ng ganitong bagay. Para sa akin. Na may makakaalala ko saan gusto kong pumunta at ikaw yon at kasama kita ngayon. Same here. Before, my life was just work. Pero when you came back into my life, everything has changed. You changed me, Zoe. Hindi lang ikaw ang nagbago. Ako rin. Akala ko nun wala na ako mahahanap na ganitong klaseng pagmamahal. Pero pinakita mo sa akin na meron pa pala. Hinawakan ni Calvin ang kamay niya at marahang hinalikan. I love you. I don't wanna lose you. May mga taong nagkakilala na sa una pa lang parang hindi talaga magkakasundo dahil sa sobrang pagkakaiba ng ugali. At tila lagi na lang nag-aaway. Pero hindi lahat ng hidwaan, ibig sabihin hindi na magiging maayos ang lahat. Minsan nga, ang paulit-ulit na pagtatalo, senyales lang na pareho kayong seryoso sa mga bagay na pinag-uusapan. May sariling paninindigan at sa huli, natututunan din kung paano maging bukas sa sinasabi ng isa't isa. At gano'n na nangyari kay Calvin at kay Zoe. Nagtagpo ang kanilang mga landas dahil sila pala ang talagang nakatadhana.